Hello, hello, hello! Welcome back sa ating channel, mga Itechi Warrior. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, huwag kakalimutang i-click yung notification bell. Please subscribe for more videos and video review like this. Ngayon kasi ang pag-uusapan natin ngayon, hot topic ngayon sa mundo ng mga kajutangan at mundo ng Ola. O talaga naman, kung napanood nyo yung previous video ko about sa mga Olas na accredited na ng CIC, o talagang panoorin nyo para matuto kayo. At kung bakit sila nagpa-accredit bilang submitting entity ng CIC, talaga naman. So isa sa mga Ola ng lending company na Itechi ang tatalakayin natin ngayon at hihimay-himayin. Pero tumuto ka lang sa channel na ito. Okay, so usap-usapan sa mundo ng mga Ola. Yung mga nabiktima ng mga Olas na Itechi talaga naman, bakit daw naging submitting entity na itong mga Olas na ito, itong mga magkakapatid na Itechi despite of patong-patong na mga violations when it comes to unfair debt collection practices, unfair treatment sa mga borrowers, and of course, pagkalaki-laki or pagkataas-taas na interest rate at saka mga hidden charges at kung anek-anek na pamamahiya. O talaga naman, sino ba naman ang hindi magugulat at sino ba ang hindi maiinis? Pero sabi ko nga may advantage din naman ang pagiging accredited CIC nila. Dito tayo magkakaalaman kung ipagpapatuloy pa rin ba nila ang kanilang pangjajaras-jaras sa inyong mga nakajutang dito sa mga Olas na ite. At kung susundin ba nila ang tamang proseso ng paniningil ng mga kajutangan. Oh, wala nang paligo-ligo. I-check na natin ite. Sino ba ite? Si Peso Buffet! Kung natatandaan niyo itong si Peso Buffet, ang dami-dami ng reklamo. Diba may mga automatic disbursement na hindi naman daw nagre-loan ang mga jutangera pero may dumating na pera sa kanilang GCash or e-wallet. O talaga naman. So nagugulat na lang sila, matita may pera na sa GCash nila. So try nyo i-search yung mga reklamo dyan sa Google o magpapakita naman sa Facebook search ninyo or sa YouTube, o diba? May mga reklamo dito sa Peso Buffet na ito. Natatandaan ko may isang nagreklamo sa isang radio station. Kausap niya yung isang attorney. Nilahad niya talaga yung kanyang experience patungkol dito sa Peso Buffet na ito na bigla na lang daw may dumating na pera. Hindi naman daw siya nag-apply or nag-reloan. Ano daw bang gagawin niya sa pera? Sinisingil na siya with the fees and other charges. Hindi naman siya nagbigay ng consent para i-disburse yung pera na yon. If you're going to use your search skills talaga, marami kayong makikita mga reklamo dito sa mga Olas na ite. So sa previous video natin na ito, in-explain ko at pinakita natin na talaga naman CIC accredited na sila as submitting entity. So ano bang ibig sabihin nun, Team Marcos? Napakasimple lang mga ite. Nagsasubmit na sila ng inyong payment history. Negative payment record pa yan or positive payment record. O talaga na kung marami kang delay dyan at hindi nagbabayad ng jutang dito ngayon sa mga Olas na ito, nakakaloka. Lagot ka. Kasi nagsasubmit na sila ng inyong record sa CIC at maaapektuhan dito ang credit history ninyo, ang credit score ninyo, and for future loans kung gusto niyo mag-loan sa mga bangko or kung gusto niyo magka-car loan or magkabahay, di ba? Tinitignan. Most lenders o talaga naman na accredited kay CIC, tinitignan ang record ninyo sa CIC. Doon sa credit history ninyo, doon sila nagbabase mga inday kung i-approve kayo ng isang financial institution, banko, credit card companies, or any lending companies na talaga naman legit, kung credit worthy ka bang pajutangan. So, ayun yung magiging epekto niya, tita, kasi nga, submitting entity na itong Peso Buffet, Mocha, at kung sino man yung mga Jonakis pa ni Copperstone Lending Inc. na ite. So, i-check natin kasi balita ko may mga update daw ang Peso Buffet. Talaga ba? Tignan natin. O, nandito ako ngayon sa Play Store, mga mima. So, Peso Buffet. Fast Cash Loan. Okay, ang sinasabi to, under siya ni Skoy and Pictech Corporation. Ha? Hala. Parang confusing tong Peso Buffet. Lagi tong confusing. Nakakaloka. Tignan natin about this app. Okay, let's see. Okay, dito sa promotions, 0% interest for our new jutangeras daw. Coupons for repeat users daw.
Okay, may mga ganyan silang pakulo. Ang kanyang loan amount is from 2,000 to 10,000 pesos ha. Take note ha, 2,000 ang minimum, tas 10,000 pesos ang maximum. Today is April 16. As of April 16, ito ang nakikita kong impormasyon sa Play Store. Ang loan term niya is 180 days. That's the shortest daw. Tapos ang maximum or longest term is 365 days. Talaga. Tapos, same lang din ang annual interest rate nila ni Mocha Mocha o 10%. For new users, may ganun. For new users, ha? Eh, how about existing Jutangeras? Tapos, other fees, there will be no other fees. Absolutely no hidden charges. Yan ang sabi. Tapos, we will deduct your loan amount with a one-time service fee of 10% upon disbursement. Oh, no. The service fee will solely depend on your profile evaluation. Kaloka, ang laki 10%, ang laki nun Okay, so as you can see, kung papansin nyo dito sa company information, under nga siya ni Copperstone Lending Inc. May SEC registration siya. Okay, pero ang nakalagay dito sa taas, Sky and Peak Tech Corporation. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Okay, hindi pa updated to. Bahala kayo. Tapos, i-check natin dito. Okay, ito yung niya, pinaka-banner camerot niya. So, simple and paperless application. Only 3 to 5 minutes to fill out daw. Tapos, ba't dito 25,000 tapos may 10,000 din sa Ano to? Sabi ang maximum is 10,000. Bakit may 25,000 dito? So, low fees, transparent transaction, no hidden fees daw. 25,000 daw ang maximum. Ito ba yung update? Tignan natin. Discount coupons to loyal customers daw. Higher loan limit, longer repayment terms, mga ganun. I-check natin. Tapos may pa bank level data safety daw sila. Protect your personal data. Talaga ba? Kung gano'n, maganda. Kung talagang totoo ito ha. Instant disbursement. Talaga naman, instant, di ba? Kahit hindi mo nga alam na jumutang ka, biglang may pera na agad sa Gcash. Ensure the efficiency to get cash immediately after approval. Sabi niya. Okay, i-check natin yung mga yan, tita. Pero syempre, hindi natin kaliligtaan ang reviews. O talaga naman, ang ratings and reviews ni Itechi Wang Peso Buffet. Okay, 4.4 rating daw. Okay, let's check Mima. Ang sabi dito, may 1 star. I've used lots of loan apps and I think this might least favorite. Why? Because if you don't click the small question mark button on the upper right side of the loan amount, you would not be able to see how their computation goes. Check natin yung mamaya. The loan amount is not the total amount you would get because of their computation. The loan amount that you see on the dashboard actually includes their fees, 900 account manage 900 pesos account management fee, tapos 900 platform fee, tapos 450 credit evaluation fee. Ang dami mga Mima. Never again, I'm telling you, sabi niya. Ito naman, 1 star din. Do not use this app. Beware, the length of the repayment offer is just 1 week apart. Not to mention the high interest fee they are charging. Almost half of the amount you borrowed. Also beware because it's very easy to misclick the app. They will just credit the amount to you without getting a proper confirmation. Ito yung sinasabi ko sa inyo, instant disburse, tita. That you want to proceed. Will never loan on this app again. Very disappointing. It's also difficult to reach out to the customer service. Grabe. Eto, may 1 star pa. Guys, beware, awareness for everyone. Please do not use this damn application. Ang lakas mangulit, tumawag yung mga collector. Ang taas ng service fee, putik. Sabi. Huwag kayong magpapaloko sa app na to. Message ko lang sa mga nagpapatak ko ng app na to. Sana mabusog yung mga pamilya nyo sa ginagawa ninyo. Ang galit na galit ng mga jutangera, Okay, dito pa may Your interest is very high. Disappointed to your app.
I loaned 6,000 but I received 3,000. Jutang dyan. 6,000 ang kanyang principal. Binigay lang 3,000. Ano to? 50% kaltas, mga mima. Grabe ha. Grabe ano to. Hindi makatao. So you really have to report sa SEC itong napakataas na interest o kaya sa BSP. Sila yung may mandato dyan. Tapos dito sabi pa, very disappointing. Interest is very high and rude customer service. Sabi pa dito, beware of this app. They're able to access your contact information and will call them even if they're not added as reference. I'm preparing my complaint as it's clearly a violation of Data Privacy Act. Correct. Pag mga ganitong eksena na, you really have to report na sa National Privacy Commission. Ilalagay ko kung paano mag-report sa National Privacy Commission, SEC dito sa description. Paki-check na lang mga itechua. Do not forget to report. Report is the key para mawala itong mga ganitong jabusadong jola sa Play Store. Ngayon, i-check natin mismo yung app. Iti-try nga natin. Masilip nga ang kanilang mga sinasabing fees. O, ito na. Mima. May paganito siyang disclaimer bago i-open yung app. Before you use our app, we need to follow your permissions to facilitate your loan application and improve your application approval rate. Sabi. We collect and analyze the user's SMS messages to us. Ang dami Uy, ang haba tita. O kunwari mag-agree ako. Para maipakita ko sa inyo. Only this time ko. No, do not allow the location. Ito na naman, calendar, nangunguha sila, gusto nila access yung calendar ninyo, alam nyo na yon. Okay, SMS. Oh no! Location, bumalik kasi nga do not allow ko siya. Don't allow ulit. Ang kulit eh. Ay putek, hindi talaga gumana hanggat hindi ko ina-allow yung location. 25,000 pesos nga ang maximum loan amount na nila. Tapos repayment term na is 180 to 365 days. Totoo ba ito? Baka kunwari lang na Okay. Tapos get your loan in 5 minutes daw. Check natin. Tapos may pa 0% interest rate for new users. Wow. So fast daw. Okay, nakabalandro ng SEC logo, CIC logo, National Privacy logo daw. Well, check natin. Ayaw talaga. Gusto talaga maano yung location ko, tita. Okay, so ito yung kinukuha niya. Basic information. Aha. So, ganyan. Ay, nag-auto-populate yung aking informasyon, tita. Okay, other information, yung educational level mo. Tapos, how long have you been using the major SIM card daw? Gusto niyo malaman kung gaano katagal. Forever. Above 5 years, sabihin na. Choose your contactable time daw. Facebook. Yan. Nagunguha sila ng Facebook pero optional naman daw. Oh, no! Ayan. Sige ha. Data privacy pa more ha. Tapos nangunguha kayo ng Facebook ha. Okay. So ito. Please add at least 2 guarantors or co-makers daw. Approval rate up to 98% completing the step. So kailangan nila ng 2. Contact reference. Okay. ID. Okay. Ito yung withdrawal information daw. So, pwedeng GCash e-wallet, PayMaya, ShopeePay, GrabPay, Coins e-wallet, OmniPay daw. Okay, kunwari GCash tayo. Eto nga, mga mima, tignan nyo mabuti. So, 1,020 lang. 1,020 lang. Ang na-approve, mga jutang dyan. Tapos, tignan natin mabuti, Loan term, pwedeng 3 schedules daw. Pwede din 4 schedules. Taray. 5 schedules. Para masabing 180 days. Same pa rin na pakulo nila. Since kupong-kupong pa, diba? Akala natin nagbago na sila. Akala natin nag-update na sila kasi nga accredited na sila ng CIC. Pero, same pakulo pa rin. Tingnan natin. 3 schedules. Sandali.
Okay, check natin. Pag 3 schedules daw, ang first schedule repayment mo is April 24. So, today is April 16. Midnight na kasi nung sinushoot ko yung video na to. So, April 17 na. So, ang next due date is April 24. So, that means 15 days. Oh, 510. Okay. Second schedule of repayment is May 1. So, every 15 days nga. Tapos, ang third schedule, 40 pesos na lang. Tapos, ang niya, due date is October 40. Ini-stretch. Ito na. Ini-stretch hanggang October 14, From May 1, ini-stretch hanggang October 14. May, June, July, August, September, October. Para masabing 180 days. Anong kalokohan to? Okay. Tapos sabi pa dito, this schedule will be waived if you repay the previous schedule on time. So, baliwala na rin to. Kasi kung babayaran mo din tong dalawang schedule of payment, first and second schedule, edi hindi ka na magbabayad ng third schedule. So, ibig sabihin, technically, 15 days. Pa 15 days lang. Well, kaloka. Tapos yung 4 schedules naman, okay. So, mas mahabang schedules, ibig sabihin, mas mura ang babayaran mo. First schedule, 370 pesos. Tapos, same with second schedule. So, same lang din na pa 15 days. Tapos, yung third schedule, May 8. Oh. Ay, hindi. May 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 days. Hindi siya 15. 24, 25, 26, 7, 8. Hindi siya 15 days. Nagkamali ako. Akala ko 15 days. Every 7 days lang pala. Pa 7. Okay, tapos yung first schedule, October na naman. So, ini-stretch nila hanggang 180 days. Jutang Ginemes, oh. Tapos, 5 schedule. Ganon din. Pa 770. Okay. Nakakaloka. Diba? Hindi. Ay, nag-iiba yung amount. Nag-iiba yung loan amount. Pag 3 schedules ang pinili mo, 1,020 lang. Tapos, pag 4 schedules, 1,110 pesos. Tapos, pag 5 schedule, 1,2. Ito yung sinasabi ng reviewer kanina sa Play Store. May nagpapawisan ako. Dito yun, may question mark doon na maliit, di ba? Yung circle, dito sa upper right side. Tignan mo sa taas ng amount. Tignan natin, click natin yan. Ah, eto nga. Amount and fees, tita. Interest fee, disbursal amount, interest fee, walang nakalagay. Repayment amount, disbursal amount, plus account management fee, plus platform fee, plus credit evaluation fee, plus interest. Walang nakalagay na amount, pero yan yung ikakaltas nila. Nakakaloka. So, hindi nga sasabihin dito kung ano yung kinaltas. 'Di ba? Bago mo siya i-submit, dapat nakalagay na mismo dito yung breakdown. Pero ang nakalagay lang yung schedule of repayment. Wala yung fees, other charges, 'di ba? Yung interest, kung magkano bang ikakaltas. Tapos nandito nga siya sa may maliit na question mark na may circle. Pero general information lang nandito. Wala yung amount. Ha? Ito ba yung accredited ng CIC? Hindi transparent when it comes to fees and other charges? Bago mo i-submit, tas may kamay pa doon na gumaganon. Diba? Sige na, i-submit mo na. Gumaganon siya, The loan offer will expire soon. 2,100 users are applying now. Hooray! Gumaganon siya. So, mapapadyutan ka talaga kapag hindi mo napapansin itong mga to. Diba? Kung gipit na gipit ka na, gusto mo na umutang, kailangan mo ng kapera. Diba? Kayo ha. Wag kayong basta-basta jujutang ng ganito. Okay. So, hindi ko siya isa-submit. Well, itry ko nga. Okay. Itry ko. Ay, may pa-selfie, Mima.
Before ano, may pa-selfie siya. No, I'm not satisfied. Ala, may pa-comment siya ayaw niyong ano. No. Sorry, the load is currently unavailable at this time. Let's try again in 7 days. Jutang di message, delete info. Grabe, mas malaki. Ala. Sandali. Grabe, tignan nyo pag delete info, mas malaki pa talaga yung ano. Naka-highlight pa yung no. Gusto ko nga i-delete. Yes. May pa-countdown pa, tita. Uy, ayaw ma-delete. Ayaw niya. Uy, ayaw niya. Hala, scam to. Ayaw niya, No. Ay, eto. Yes, I want to delete. May pa-countdown. Hintayin mo yung countdown bago siya gumana. Ayan. See? Hindi siya transparent, mga mima. When it comes to providing information about the fees, interest, wala. Hindi mo makikita. Diba? Hindi mo malalaman talaga kung magkano yung ikakaltas sa'yo. Kaya mag-iingat kayo, beware ha. Sa mga ganitong app, kung may nakikita kayong if you experience unfair treatment, unfair debt collection practices, please do report it via SEC and also via National Privacy Commission and PNP-ACG. Nasa description ng video na ito kung paano mag-report. Again, thank you so much for watching again. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitong video, kayong unang maambunan. Maraming salamat, mga iti. Grabe si Peso Buffet. CIC accredited, yar. Saya! Ewan ko sa'yo, Peso Buffet! Parang kayo ng kapatid mo mo kamoka!